na panood kasi sa Fast Talk. So doon, from there, napansin ko na ano siya, hindi siya karaniwang bata. Hindi yung kapag may tinanong ang tarang sasagutin, ano po, yung mga ganun-ganun. Siya hindi, nag-iisip siya. So, winish ko noon na sana makatrabaho itong batang to, nakakatuwa. Okay. Tapos, biglang, itong project na to, siya yung nakatrabaho ko. So, tuwang-tuwa ako na maka-eksena siya. Siyempre, hindi maiiwasan. Andun pa rin yung pagkabata niya eh. May makulit pa rin. Pero, katulad kagabi, kailangan niyang medyo emotional yung eksena. Ngayon gumaganyan siya talaga kasi magkaano ako, motivate pa ako, yung ganun. As in, alam niya yung ginagawa niya. Parang pinanganak siya parang mag-artista, yung ganun ba? Focus din siya, may mga times na focus siya. May mga times din syempre na naglalaro siya, yung gusto na lang umuwi. Pero nakaka-deliver siya. Yun yung nakakatuwa. Masarap siyang katrabaho. Hindi yung karaniwan, ayoko nang makatrabaho mga bata kasi makukulit sila yung siya, hindi. Hindi siya pangkaraniwang bata. Hindi siya bata. Ako narinig ang pangalang Ewan Michael ay dahil sa Firefly. Napalitaan ko na marami siyang napanalo ng awards dahil sa Firefly. Tapos una ko siyang na-meet nung nag-get together yung cast for a table read. And doon pa lang, medyo na-impress ako kasi nag-deliver siya sa table read. Pero nung nagtitaping na kami, super na-impress talaga ako sa kanya kasi katulad ng sinabi ni Yula, hindi siya pangkaraniwang bata. And as an actor, hindi lang siya basta-basta yung makikinig sa instructions kasi meron siyang questions. So, yun ang maganda sa kanya because he's also a thinking actor. Hindi niya basta-basta bibitawan. Kailangan niya ng concrete motivation kung bakit niya ginagawa ito, kung bakit niya kailangan gawin. So, for somebody who's 11, and ganyan na siya magtrabaho, I can say na he's an extraordinary actor. This boy is gifted. I'm always on my toes kapag ka-eksena ko siya. Kasi marami kayong eksena eh. Marami kaming eksena together. And you can't, kumbaga you can't just wing it eh. Kasi yung mga binibigay niya sa'yo, madadala ka talaga. Kaya super enjoy ako kapag ka-eksena ko. Nung una kong na-meet si Ewan Michael sa story conference, ang na-expect ko na unang lalabas sa bibig niya, hello po, ako po, si ganyan. Pero hindi. Nakatingin ako sa script ko, tapos nung binasa niya yung linya niya, narinig ko parang mature or very intelligent, kung gusto mo yun, na nagsasalita. So napatingin talaga ako, sabi ko, sino ba tong bata to? Tapos yung pagbasa niya yung mga linya, sabi ko, on point siya. And mas lalo ako na-surprise na pagdating sa set, mas lalo pa siyang gumaling. Parang nabuhay yung character. At pag off-screen naman, ang kausap mo, parang hindi bata. Parang very intelligent na human being na, I have to say bro, huwag ka umiyak ha, na if ever one day mag-anak ako at lumaki siya na tulad mo, sana kasing talino mo at kasing galing mo. Actually, nung una ko nakilala si Yuen sa workshop pa lang, sabi ko, itong batang to, hindi siya bata. Sobrang matured and sobrang lalim. Malalim siyang bata. So, marami siyang pinaguhugutan, marami siyang... Basta malalim siya eh. So, nung naka-eksena ko siya, nakikita ko sa kanya yung anak kong lalaki. So, every time magka-eksena kami, nadadalian na ako. At the same time, magaling si Yuen. So, masarap siyang ka-eksena, lalo na pagdating sa iyakan. So, ayun, happy ako. Happy ako sa first project na pagbabalik ko. Ito yung naging project ko, tapos nakasama at nabigyan ako ng opportunity na makatrabaho si Yuen. Hindi ko alam kung paano ko sa ititid na baka kasi matakot ng trauma pag may mga eksena kami. Meron kami eksena dito na
kailangan mo siyang arasin eh. So, minsan gano'n kami eksena muna, nilalaro-laro ko muna sila para hindi siya magkaroon. Pero napakaganda ng katrabaho nito ni Yuen.